Tingnan nyo, ano, sa kanilang pagtalikod, yung panahon ni Hezekiah, basahin natin itong verse 16 to 20 ng chapter 17. Tingnan nyo, tingnan nyo, tutok kayo dito, makinig po tayo, no, kung hindi nyo nababasa. Ginawa nila ito, panahon ni Hezekiah, malayo na sa reign ni David. Pero nakuha pa rin nilang gawin ito. Sa kabila ng mga pagpapala, nakalimot pa rin sila sa Lord, nakalimutan nilang ipaalala sa kanilang mga apo na dapat sumusunod sila sa Diyos. Tingnan niyo ang kasalanan nila, ano? Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Lahat, wala silang tinira. Ganun ka misbehave, ganun ka tigas ang ulo nilang panahon nila, ano? Lahat na daw ng utos. Gumawa sila ng larawan ng dalawang guya. Ano yung guya? Yung maliit na baka, di ba? Sa nagsimula yung guya na yan? Sa Exodus. Di ba? Kumuha sila ng mga ginto. Tinunaw nila. Nung nasa bundok si Moises, hindi daw bumababa. Gumawa na lang tayo ng ating sasambahin. Umulit na naman yun nung time na ito. Dalawa pa. Posting simbolo ng Diyosang si Asherah. Okay? Dinagdagan pa nila. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. So bukod doon sa guya, nadagdagan pa ng nadagdagan. Kasi nga, gusto nila, may nakikita sila, gusto nila, famous sila sa ibang mga bansa, na meron silang mga Diyos-Diyosan na mas sikat kaysa sa iba. Yan ang nangyayari noon, ano? Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy, karumal-dumal na, lahat ng kasuklam-suklam na paalala sa Exodus, sa Deuteronomy, sa Leviticus, ginawa pa rin nila. Sumanggunoy sila sa mga manghuhula. Wala nang gumagawa niyan, ano? Gumamit ng pangkukulam at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Yung bang parang yung bayaran mo ako papatay dyan. Di ba may mga ganyan ngayon? Ganun ang ginagawa nila noon. Pinagbili nila yung kanilang sarili, binigyan nila ng halaga yung kanilang sarili dahil lang sa kayamanan o sa pera. Hanggang ngayon, di ba nangyayari pa rin yan? No? At ito ang nakapagpagalit, sana? Tama, yun na nga, nakapagpagalit sa Diyos. Tingnan nyo ang sabi ng verse 18. Dahil sa kanilang pagtalikod, anong nang epekto? Galit na galit, hindi lang galit. Galit na galit ang Panginoon sa Israel, kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Huda ang natira sa lupain, pero tingnan nyo, kahit mga taga-Huda, kasi may pangako siya sa Juda, Benjamin. Kaya lang, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, kasi babalik at babalik tayo sa pamagat, meron talagang kabayaran ang pagiging makulit, Pero kahit ang taga-Huda ay hindi rin sumunod sa mga utos na Panginoon na kanilang Diyos, ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya, anong effect ngayon? Tinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang, ito pinakamabigat, nawala sila sa presensya ng Diyos. Pag nawala ang isang tao sa presensya ng Diyos, wala kang kapayapaan, marami kang kaaway, magkakaproblema ka sa kalusugan, magkakaproblema ka sa pinansyal, lahat na lang ng problema mararanasan mo at magiging mabigat ang buhay, magiging mabigat ang paglilingkod sa Diyos. Para bang kilala mo si Lord pero hindi mo siya nararanasan kasi napalayo sa presensya. Ang hirap niyan, Pinarusahan sila, nagpadala ang Diyos ng mga kaaway, yan ay mga Assyrian. Di ba nananahimik lang yung mga yan Di ba? Para bang ginulo sila ng Lord. Sabi, pumunta kayo dun. Kasi makukulit yung mga yan. Gagamitin ko kayo, mga Assyrian, kayong mga, sa baba, Babylonian. Guluhin yan kasi makukulit yung mga yan para matuto sila. Para maalala nila yung pagtipan ko sa kanila, yung covenant ko. Okay, tuloy tayo. Okay? Number 1, reject God and His commands, reject His blessings. Yan ang mahirap. Kapag hindi tayo sumusunod sa command ng Diyos, kaya lagi tayo kailangan nating magbasa. Huwag kayong makontento na pag Sunday lang, tsaka kayo nakakarinig ng Word of God. Pag nagbubukas kayo ng cellphone, may nag-appear doon, Bible verse. Dapat ikaw mismo, may sarili kang quiet time kay Lord para mapaalalahanan mo yung sarili mo, maalala mo yung mga pagkakamali nila noon, makita mo yung sarili mo ngayon kung nasaan ka, at kapag nakita mo yung pagkakamali mo ngayon na nandoon, mapapaalalahanan ka ng Diyos, ito pala yung ginagawa ko, hindi pala maganda ito. Salamat Lord kasi pinaalala mo ito sa aking quiet time. Hosea chapter 4 verse 6, yung mga kayang basahin. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil
kulang ang kaalaman nila. Kulang ang kaalaman. Paano mo madadagdagan ang kaalaman sa Diyos? Dapat nagbabasa. Dapat binubulay-bulay. At kapag nabasa, binubulay-bulay, isinasabuhay na natin. Nadadagdagan ngayon yung ating kaalaman. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Tingnan nyo, kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Yan ang naging bunga sa pagtalikod nila. Na-reject ba? Di ba? Chosen nation, pero na-reject na nation. Why? Because of disobedience. Sabi ng 1 Peter, we are a royal priesthood, a holy nation, a chosen generation. Tayo yun, mga pinili ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kaya lang yung pamagat na yon, yung right na yon, yung karapatan mo na yon, pwede yung mawala kapag ikaw ay makulit. Di ba? Mahirap pag ang Diyos ang nakalimot sa atin. Yung presensya niya, hindi natin nararanasan katulad na nangyari sa kanila. Okay, so tuloy natin. So, mabuti na lang, okay, dun sa mga nangyaring ito, pagka pinag-aralan natin, mamaya makikita natin kung ano yung ginawa ni Haring Hezekias. Kahit na nandun yung disobedience, nandun yung threat ng kaaway, na minsan ang kaaway, nagkamali ka na, didikdikin ka pa, di ba? Papaalala sa yung mga nakaraan mo, wala ka ng kakayanan magbago, hanggang dyan ka na lang, hindi ka naaahon sa buhay. Yan ang trabaho ng kaaway. O tignan nyo, nagpadala din ang Diyos ng gagawa nito sa mga Israelite. Nagkamali na sila, meron pa silang kalaban. Okay, sa chapter 18 na tayo, sinabi sa kanila ng commander, ito ng mga Assyrian, sabihin nyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo? Di mo, nilait na sila, ini-small na yung mga Israelite. Paano ang kaaway, ganyan siya, Sinasabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo at nagre-rebelde ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo yung nilubog ng Diyos sa Red Sea. Diba? Nilait sila na mas makapangyarihan ng Assyrian kaysa Egyptian Empire. Ganun na lang ang tingin nila sa sarili nila. Okay, tuloy tayo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? Tingnan mo, yung kaaway, ipapaalala sa iyo yung pagkakamali mo. Ay ikaw nga yung naging dahilan kaya nagkakasala yung mga nasakupan mo, Hezekiah. At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at mga lungsod ng Huda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem. Ngayon, ito na, nag-o-offer pa siya, Ganyan kasi si Taning, may offer. Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng 2,000 kabayo kung may 2,000 ka ring mga ngabayo. Hindi ka mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Grabe yung pang-i-small sa kanila, Talagang dinigrade sila. Hindi ka talaga uubra sa amin. Ganun yung Assyrian Empire noon. Ano pa lang ito official pa niya ito, ni Sennacherib. Hindi ka mananalo. Bakit ka umaasa lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga ngabayo? Okay, baba. Iniisip mo bang hindi ako inuutosan ng Panginoon? Pati Panginoon natin, dinamay pa. Ang Panginoon mismo ang nag-uutos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joa sa commander ng mga sundalo. Ito yung mga inutusan ni Hezekiah na para kausapin yung commander na yan. Wala siyang pangalan Basta commander siya ni Sennacherib, yung namumuno sa Syria. Kausapin mo kami sa wikang Arameo dahil naiintindihan din namin ang wikang ito. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreo dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Para bang iningatan nila na baka pag narinig, magpanik na. Pero sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lamang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng gusto nilang magkaroon ng takot. Kasi ang takot galing sa kaaway. Hello? Okay? Naunawaan po natin, fear comes from the enemy, faith comes from God. Okay? Gusto ng kaaway, madikdik yung faith mo
para matakot ka. Yan. Simulan natin sa verse 27. Pero sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam sa ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan. So, tignan nyo yung dulo. Tignan nyo kung gaano talagang gustong takutin ng kaaway yung mga Israelite na magugutom at mauuwaw kayong lahat. Diba? Kapag nilusog namin kayo, kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. Ganun yung takot na ini-inflict, yung ini-inject ng kaaway. Na hindi na gusto ng kaaway, hindi sila titingin sa Diyos nila. Ang gusto ng kaaway, titingin sila dun sa dami ng kanilang kalaban. Naunawaan ba natin mga kapatid? Nandyan ba kayo? Okay. So, i-inflict yun, ang tawag din, ini-inflict, yung ini-inject, yung utak mo, no? Puro negative, puro talo, fear, yan. Hindi na yata gagaling. Tagal-tagal na, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yata tayo mananalo. Yan ang trabaho niya, yung voice, yun yung boses ng kaaway. Yung pagkakamali mo nun, dahil dyan, hindi ka na makaka-recover. Hindi ka na makakabalik sa paglilingkod. Hanggang dyan ka na lang. Mamamatay ka ng ganyan. Yan ang trabaho ng kaaway. Okay? Panlalait, pangmamaliit. Di ba? Panlilin lang. Kaya sabi sa John chapter 10 verse 10, di ba? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ganun talaga yung ministry niya. Yun yung trabaho niya. Hindi ka na makaka-recover sa finances mo. Mabababad ka na lang sa utang kasi hindi ka naman nagbabago. Yan yung ano niya, yung lugar ninyo, hanggang ganyan na lang, hindi na yan aasenso. Yan ang trabaho niya, di ba? Magnakaw para hindi mo makita yung mas malaking plano ng Diyos, para hindi mo makita yung mga himala ng Diyos. Makalimutan mo yung mga ginawa. Isipin mo na lang nahati ang dagat, nakatawid sila, namatay ang mga kalaban. Pagdating nila doon, ang lalaki ng mga bunga ng inihanda ng Diyos, pero kailangan lumaban sila, di ba? Tatalunin nila yung mga higante. Pagdating doon, ang daming ginawa ng Lord ng mga himala, di ba? Kay Elijah, kay Elisha, yung mga nauna, bago itong panahon na ito, bago dumating si Hezekiah, ang daming miracles. Pag binasa mo, kahit yung Jordan River, tumigil yung pag-agos niya pababa. Nakita nila yon. Ang problema, alam nyo, hindi kasi na ipaalala doon sa susunod na generation. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kaaway na makasingit. Hello, nandiyan kayo? Kapag hindi tayo na paalalahanan ng Word of God, sisingit ang depression, sisingit ang lungkot, sisingit ang anxiety, sisingit ang suicide. Kasi mas pinapakinggan mo ngayon yung mga sinasabi ng kaaway. Ito ngayon ang ginawa ni Hezekiah.